2 years old pa lang po ako, nasa puder na ako ni Lolo. At simulang pagkabata, minahal talaga ako ni Lolo at naramdaman ko yun. Marami po kami pinagdaanan na hinarap po namin ng sabay-sabay at marami rin po kaming mga hindi pagkakaintindihan, pero alam ko po na mahal po ako ni Lolo. Yung isa sa mga mamimiss ko kay Lolo is yung kada umaga ginigising niya ako na sinasabing, "Van, gising na, may trabaho tayo, may duty tayo." Yun po yung tawag namin pag magtrabaho kami sa likod. Ang tawag po namin sa mga trabaho namin is project. Kapag may trabaho kami sa likod, binabantayan niya ako, ginaguide niya ako. Yun po yung mamimiss ko. Yung, ginawan ko po siya ng upuan para lang po mabantayan niya ako palagi, para mag-guide niya po ako. Isa po sa mga bagay din na mamimiss ko is yung pagtuturo niya sa akin ng tama, pagrespeto sa iba, at huwag magsinungaling kahit anumang mangyari. At saka po, yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko is napunta po ako sa puder niya. Kasi nalaman ko po na kapag kay Lolo ka mapupunta ka sa tamang landas. Kumbaga, lahat ng kasalanan mo, masasabi mo sa kanya. Lahat po ng mga hindi ko po nagawang mabuti is napatawad niya po ako. At alam ko po na ako nandito man si Lolo, masaya na siya kasi kasama niya na yung dearest love niya, si Lola. Tapos din po, ang papangako ko lang kay Lolo is yung aalagaan ko po yung mga tanim niya, yung mga iniwan niya po sa akin. Kasi po, may sinabi sa akin si Lolo yung last na nagkausap kami. Nagtaka po ako kasi bigla siyang pumasok sa kwarto ko kasi hindi po talaga siya pumapasok sa kwarto ko. So, ang sabi niya, "Van, alagaan mo ang bahay ha, tapos yung mga tanim, alagaan mo, ipagpatuloy mo. Tapos itong kwarto mo, ayusin mo na rin kay matakot din ako." Tapos po, pag alis niya, naramdaman ko parang may mawawala. Parang sabi ko sa sarili ko, yung mawawala is kakilala ko. Pero pagka Monday, hindi ko alam na ang mawawala siya pala. Yun po. Inutusan niya pa po ako magbili ng merienda. Ang sabi niya, "Van, bili ka merienda kasi magkain tayo para hindi tayo magutom." Tapos pagbalik ko, yun na po, kaya pala nakahanda yung electric fan kasi atake na pala siya. Sayang yung toronlo, hindi mo kinain. Tapos, ang daya talaga po ni Lolo kasi may pinangako pag ganito sa amin ni Mamang. Ang sabi niya, i-extend daw yung 1 taon, i-try niya daw maglaban pa kay para magkasama pa daw kami tatlo sa bahay. Nag-umpisa po kami sa 4 na upuan. Umalis si Lola, naging 3. Ngayon, umalis si Lola, 2 na lang. Mamimiss ko yung pag magkain gani siya, ang ginapahanda niya talaga is pusit kasi yun yung paborito niya. Tapos, ang sinabi niya pa sa akin, kahit wala daw akong tatay, sabi niya, nandyan doon siya para sa akin. At alam ko po yun kasi si Lolo, nagpakatatay siya sa akin kahit wala akong tatay. At Lolo, kung andito ka man, alam ko nandito ka. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Mas mahal pa kita sa totoo kong tatay. At Lolo, pangako ko sa'yo, hindi ko pabayaan si Mamang kasi alam kong palangga mong nasabi siya. Pero maawa ko kay Mamang kasi wala na siyang kasama magkape, mag-inom, mag-istorya dito sa harapan. Tapos
Wala na rin kami initan ng tubig pag maligo siya. Di ba may binigay sa'yo si lolo mo? Tapos pa, bago siya namatay, nag-iwan pa siya ng pera, pamasahe ko kasi mag-aral ako ng TESDA. Kaya pala nag-iwan siya ng pamasahe kasi yun pala yung mangyari sa kanya. Kaya pala yung gabi ng Sabado, ang dami-dami yung ginasabi sa amin. Yung nagata kami, bakit di siya nagatulog? Maramdaman mo man yung maramdaman niya. No? Tapos po, ginatawag niya si mamang ng mama. Kasi nakikita niya daw si Lola. Tapos po ako nagtataka kasi hindi naman talaga si Lola nagatawag ng mama kasi ang tawag niya sa kay mamang is we, ganyan po. Tapos po yung sinabi ko kay Lolo na magpari ako, grabe po ang support niya. Yun po yung pinakamasayang araw gani kasi yung sinabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, pagbutihin mo, kahit makagawa ng mali sa'yo yung tao, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Marami po ako natutunan kay Lolo at nagpapasalamat po ako na napunta ako sa poder niya kasi po kung wala si Lolo, wala po si Ivan dito. Lo, maraming salamat po sa lahat kasi hindi mo kami iniwan yung walang-wala din kami. Tapos Lo, pangako ko ulit sa'yo Lo, na hindi namin pabayaan tong bahay. At nagpapasalamat po pala ako sa mga taong tumulong kay Lolo hanggang ngayon. Sila Ate Dina, sa mga kapatid niya po, sila kay Father Allen, sa Thunders, tapos sa mga sa vestry po, sa Powerpuff Girls, na nagpapasaya palagi kay Lolo. Ngayon lamang po, salamat po. At dito, basahin ko na lang po sa inyo. Kambal story. Sige po, basahin ko sa inyo. Ang naging buhay ko po sa poder ni Manong. Ako po si Irene Kambal Agustin. Ako po ay napadpad dito kila Manong sa edad na 30 years old. At si Ivan noon ay 2 years old pa lamang. Naging customer ko si Manong at si Ma'am Vargas sa pagtataya ng lasto. Dahil pag sa akin po sila nagtataya, palagi po silang nananalo. Kaya palagi po nila akong tinatawag para doon sa akin sila magtaya. Minsan po, dinadala nila ako sa town para mag-withdraw ng pension ni Ma'am. At masayang-masaya po kami, magmerienda po kami sa town. Kahit nga po yung pag-inom at pagkain, nag-share po kaming dalawa. Lagi nila akong pinapapunta dito sa kanilang bahay. Hanggang sa nagdesisyon na si Manong na dito na lang ako magtira sa kanilang bahay. Para kung ganon, kapag sila ay matanda na, ay mayroon daw magbabantay sa kanila. Dahil wala na din daw po yung kanilang mga anak, nasa ibang bansa na. Ako ang naging katuwang ni Manong at ni Ma'am sa paglalaba, paglilinis, pagluluto, pati na rin sa pamamalengke. Inalagaan ko si Ma'am Vargas simula 2016 dahil siya ay may sakit na. Hindi ko po siya pinabayaan kahit nang siya ay na-ospital hanggang siya ay namatay noong May 24, 2020. Simula noon, kami na lang tatlo ang natira sa bahay. Minsan malungkot dahil sobrang laki ng bahay, sobrang lawak ng paligid, tapos kami lang tatlo. Laking pasalamat ko dahil pinaaral nila ang aking nag-iisang anak, simula elementary hanggang nakatapos ng grade 12. Hindi ko makakalimutan ito sa buong buhay ko dahil grabe yung advice, disiplina at turo nila sa aking anak. Pinatapos nila ito hanggang makatapos ng high school. Nagkasakit si Manong simula 2019.
Parati na kaming nagpapa-check up, no, hanggang sa na-ospital. Nandyan kasama ko si Ivan, Manang Julia, Maricel, Joanne. Hindi siya pinabayaan, hindi rin siya pinabayaan ng kanyang mga anak financially. Minsan, kapag magwi-withdraw ako ng pension niya, kung saan, minsan daw kung saan sa upuan habang magalis ako, kung saan ko iniwan si Manong, halimbawa 7 o'clock daw magalis si Kambal. Pagdating niya galing sa town, kung saan niya daw iniwan si Lolo Jess, doon pa din nakaupo pagbalik niya ng mga 10 o'clock ng umaga. Hanggang sa makarating si Ivan. Si Kambal. Siya daw po ay 4 na beses na ospital. 2 times sa Notre Dame Hospital, 1 sa CRMC, isa sa Bangsamoro Hospital at doon din sa Davao Doctors Hospital. Lagi niyang sinasabi na mahal niya ang kanyang mga anak. At nagpapasalamat daw siya sa mga tulong na ipinapadala nila kahit na sa ibang bansa sila ay hindi nila nakakalimutan magpadala ng financial support lalo na sa kanyang mga gamot. Sa mga pera namang pinapadala ng kanyang mga anak ay talagang hindi niya ito niwawaldas. Talagang ginagamit niya ito sa pagbili ng gamot. At kung mapapansin niyo naman si Kambal ay hindi siya lumalabas dito sa compound kung saan dyan maglaag-laag. Talagang nandito siya palagi, hindi niya pinapabayaan. At kahit nga sa pagsisimba, gusto magsimba ni Kambal, hindi niya nagagawa dahil yun na nga baka daw sa isang minuto na mawala si Kambal, baka atakihin daw si Lolo. So, ganun yung pagmamahal na ibinigay niya kay Lolo Jess na kahit na malayo, parang itunuron siyang bilang anak na rin. So, hindi namin natapos dahil mahaba-haba pa sana yun.